Eto mga kakukak, andito na ako ngayon sa ano namin, sa palayan. Ito, mula doon sa taas, ang palayan ng kapatid ko hanggang dito, ito ang sa kanila hanggang doon. May doon pa yan sa banda doon. At doon sa kabila meron din doon. Ito, medyo hinog na siya. Siguro mga after 10 to 15 days, ma-harvest na ito. 10 to 15 days. Hindi maganda ang bunga niya ngayon. Hindi solid. Kumbaga marami siyang mga bunga na walang laman. Kagaya nung maitim na ito. Yung yan yan walang laman yan. Tapos ang piste ngayon ito, itong mga habang buntot. Ayan. Ayan ang problema ng problema ng mga pagsasaka. Mahirap dito pag matumba ito lahat. Pag may hangin at ulan, matumba ito lahat. Walang mag-harvest. Mapilitan kang gumamit ng harvester kasi mano-mano lang dito pag mag harvest. Kasi nga mahirap ang daan papasok dito. Ayun doon. Ayun. Ayan, may mga saging. Ayan natumba na ang palay. Ayan, itsura niya. Ayan. Natumba na siya ito. Ang mahirap diyan pag pag maubos tumba, walang mag-harvest. Ayan. Ito namang palay na ito, nasa bunso namin ito na babae. Ito siya ang dito, nagmamanage. Ayan. Ayan, tingnan nyo ang fog. Mas makapal ito kanina. Paglabas ng araw, wala na rin na tingnan nyo. Ayan. Ito dito, ito ang sapa. Ito ang sapa niya. Hindi pa siya nalinisan kasi busy pang tao. Medyo maliit lang itong sapa. Actually, noon, mahalapad-lapad ito. Pero malaki-laki itong sapa noon. Kaso lang, habang tumatagal ang panahon, lumilipas ang panahon, sumisikip siya. Ayan malaki pa dito yan dati. Ito naman, sa kapatid ko naman ito na lalaki. Yung panganay namin. Ayan. Tinataniman niya ng niyog ang pilapil para tumibay. Kasi pag walang pilapil, walang niyog ang pilapil, madali masira sa sa tubig, sa mga baha. Kagaya ng kahoy na ito, ayan tumitibay ang pilapil, ang riverbank pag may ganyang kahoy. Kasi ang mga niyan, tingnan mo ugat-ugat niya yan nagpapatibay sa pilapil. ito palagi ko tong inuulam. Masarap yan ang gabi, puti na gabi. Oo. Tsaka may takway yan, mahaba na sa puno niya. Ginagataan ko yan. Gataan mo, lagyan ng bagoong, o kaya lagyan ng daing, pritong isda, masarap. Itong palay namin, medyo may sakit siya, tingnan nyo. Nagba-brown ang dahon niya. Pero marami ng mga insecticide ang nagamit ko dito, malaki na ang gastos ko dito. Nagpapatanim, pagpapa-direct seeded, kasi dinaanan siya ng ng baha.
Nung nagbaha dati, hindi yan makikita dito. Walang palay, hindi mo makikita ang pilapil na yan. Puro tubig yan. Kaya nung natapos ang baha, ubos rin ang palay. Tinaniman uli, ayan o, nagba-brown siya. Yan ang problema ng mga magsasaka. Isa din problema yan. Parang punjay siya, fungus pala, fungus. Oo, punjay ang may gawa nun. Ilang fungicide na ang nabili ko niyan. Marami-rami na rin. Ang mamahal pa ng insecticide ngayon. Tapos may ulod pa. May mga paru-parong maliliit na brown and white. Leaf hopper ang tawag dyan. May mga rice bugs din, ang dami. Ito ang rice bugs. Ayan siya, oh. Ayan, pag hinayaan mo yan, sinisip-sip niya ang bunga ng palay na ganito ang edad, ganito kamurang paray. Sinisip-sip niya yan, tapos ang labas niyan, pag sinipsip na niya, ito na ang itsura ng palay. Yan, hindi maganda ang bunga. Ayan, marami sila, oh. Maganda sana pag maraming gagamba kasi kinakain ng gagamba yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Rice bugs. May brown yan, may orange, may green. Yan, tatlong klase yan. Yan ang problema ng mga magsasaka. Yan, oh. Marami sila, oh. Kaya mamaya bilhan ko ito ng bilhan ko ng insecticide na para mapatay siya. Ayan, ito ang problema ng mga magsasaka isa. Ayan, ayan ha. Itong mahahaba ang buntot na to, yan ang problema. Kaya pag tumatagal yan, gumaganyan yung palay. Unti-unti natutumba. Pag natumba na, wala na. Ganito ang hitsura ng palay pag sinipsip ng rice bugs na yun, na green na yun. Ayan o. Nakatayo lang siya, hindi siya nakayuko. Walang laman. Walang laman ang bunga. May hinog lang siya, pero hindi siya yellow, kagaya ng iba na yellow. Kasi pag nahihinog ang palay, yellow yan. Ayan o, tingnan o, napakarami nila. Bilhan ko na mamaya tapos pa-sprayhan. Ayan. Itong palaya na ito, may binhi ito na apat na kaban. Kung hindi sana inano ito ng, ang isa pa palang problema ng magsasaka, yung ulan sa tanghali. Yung ulan, umuulan na mga alas 11, alas 12, alauna alas 2. Yun ang problema ng mga magsasaka. Kasi pag ang palay mo, ganito ang edad niya, ganito pa lang siya katanda ang bunga. Pag inulanan yan, papasok ang ulan dyan sa bunga. Kasi bumubuka yan. Sa ganitong oras, sarado yan. Sarado. Pagdating ng alas 8 o alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, bukang-buka yan. Bumubuka ang bunga. Kaya pag umulan ng tanghali, pumapasok ang tubig sa loob ng palay. Ang resulta, hindi na nagde-develop ang bigas sa loob. Ang bigas sa loob ng palay. Excuse. Ganito na siya. Tumatanda siya na hindi nakayuko, nakatanga lang. Nakatanga sa ibabaw. Kaya walang laman, ibig sabihin walang laman ang bunga ng palay. Kaya ngayon ang problema, walang laman. Failure ang palayan mo. Ayan. Oh. Ayan na. Iniikot ko yan pag dito ako 2 bisis. Isa sa umaga at isa sa hapon. Takip silim. Kasi marami din maraming mga pistiba, mga insect. Marami ding daga. Kinakain nila, pinuputol ang tangkay ng palay. Natutumba siya,
Tapos pag natumba na, wala na. Naputol. Sayang ang bunga. Nasisira na. Kaya sana sa anihan na ito, sana swertihin ito. Sana hindi siya ulanin, hindi siya mabahaan, kasi delikado pag nabahaan ito. Delikado siya. Pag nabahaan siya, masasayang ang ano mo, ang pagod, lahat, gastos mo. Kasi wala kang maaani. Pag nabahaan ito, matumba ito lahat. Parang pinalansya. Kasi malakas ang tubig dito pag bumaha. Daanan kasi ng baha ito. Kaya sana guys, tulungan niyo ako magdasal para hindi masira ang palay namin. Ayan o. Diba? Maganda sana ang tindig ng palay, di ba? Mataba siya. Maganda kasi itong binhi na ito. Actually, galing ito sa DE, itong binhi. Sa Department of Agriculture na binigay sila ng binhi. Ayan, ito yung kanya. Maya-maya pupunta ako ng bayan. Tapos bibili ako ng ng insecticide. Tingnan nyo, napakarami na yan. Lumilipad ang dami. Oh. Ayan. Sinisip-sip nila ang bunga ng palay. Tingnan nyo naman. Oh. Pag hindi nila sinipsip, ito ang hitsura niya. Maganda. Maputi siya. Pag maputi, ibig sabihin, maganda ang bunga ng palay. Pero pag ganyan hitsura niya, na medyo brown-brown, yan hindi maganda. Tingnan nyo isang ito. O ayan o. Ayan. May isa pang problema, yung kinakain ng ulod. Kinakain ng uod ang ang stem ng palay. Kaya natutuyo siya. Tapos namamatay. Ayun sa tabi ng palayan namin ganito. May mga bahay. May mga bakante din. Dati na failure ito eh. Yung mga nakaraan, wala pa ako dito, hindi pa ako nakauwi. Na failure daw ito. Sabi ng kapatid ko. Failure talaga. Wala siya nakuha. Dati, dinaanan din ito ng drought, yung tag-init. Wala din nakuha. Yan ang kalaban ng kalaban ng mga mamamayan. Yung mga magsasaka. Ayan o. Pag ganyan na brown, na brown, ibig sabihin ang puno niyan kinain ng ulod, ng uod pala. Tingnan nyo oh. Ito siya oh. Yan. Pag binunot mo yan ng ganito, ayan oh. Ayan. Yung sa brown na yan, diyan ang uod niya.
Dito oh, ayan. Yung sa loob na ito ang uod. Kaya dapat yan, isprehan o binubunot ko yan. At itapon. Hindi kaya pinapatay ang uod. Oh, ayan oh, tingnan nyo oh. Ganyan siya. Ito ang kumakain ng mga insekto. Ang gagamba. Yan. Pag marami sana yan, marami sila, marami mamatay na mga insekto. Yung mga rice bugs. Lahat-lahat ng insekto kinakain yan. Mga rice bugs, leaf hopper, brown hopper, stem borer, mga uod. Oh, sige na. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Magandang araw at God bless sa ating lahat. Salamat sa inyo lahat.